Hey guys, good afternoon. Ito si Gene. Welcome sa 11.9 Workshop. So guys, tulad ng marami sa atin, nabudol din ako ng 11.11 sale ng Lazada. So ano yung pinili ko? Isa lang ang binili ko sa sale na yan. At papakita ko sa inyo ngayon. Pero bago yan, intro muna tayo. Let's go. Okay guys, so before we go on, gusto ko lang yung pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa 11.9 Workshop. Sa lahat nag-like, nagko-comment, nag-share, at nag-subscribe dito sa ating channel. No? Thank you so much guys. At kung di pa kayo subscriber, subscribe naman kayo sa 11.9 Workshop. Maraming salamat din sa mga nagtatanong. Pasensya na doon sa mga iba na hindi ko gano'n nasasagot yung mga tanong nyo. No? Pasensya na. Pero I'm trying to answer all of your questions na iligay nyo, i-comment nyo doon sa aking vlog. Okay? So anyway guys, let's move on to our topic for today. No, guys? So as you may know, this is the table saw. And yeah, laging cliche na madalas sabihin ng mga ibang woodworkers, especially sa abroad, na a table saw is the most important tool in your workshop. It's the centerpiece of your workshop. Ganyan. Ang pinaka-importante raw na tool sa inyong workshop ay ang table saw. Which is, I kinda agree, no? So, agree ako ng to certain degree. Talaga namang napaka-importante nitong table saw. Especially for me. Actually, kung meron kang small workshop like mine, no guys, napaka-beneficial na meron kang table saw. Dahil sa table saw, pwede kang mag-rip cut, mag-cross cut, any kind of cuts pwede mong gawin, no guys. In my case, my primary cutting tool is yung aking miter saw, no guys. And that is good kasi madalas ng cut dito is puro mga cross cut. Since yung mga ginagamit kong materials ay mga mahabang planks like paluchina and like that. Pero syempre, kailangan mo rin ng table saw, especially when you're doing rip cuts, no? Yung pahilat sa cut, lalo na sa mga sheet goods, plywood, ganyan. Or, kung ano ba, yung paluchina, masyadong malapad, kailangan kong hatiin sa gitna, or kailangan kong kunin yung eksaktong width niya lang niya, kailangan niya na yung table saw, no? So, yeah, as you may know, or kung matagal na kayo sumusuporta or susubaybay sa 11.9 Workshop, ito yung aking table saw. This is a Lotus table saw. Ito yung unang table saw ng Lotus, no? Yung kasing bago nilang model, rack and pinion na yun na kanyang fence. Pero ito yung old style na fence, no guys? And this is not, hindi ko to binili guys, at hindi rin to sponsored ng Lotus Tools, no? Although dati kong sponsor yung Lotus Tools Philippines, pero ngayon hindi na. Hindi nila to binigay sa akin, hindi to sponsored. Pero binigay ito ng isa nating viewer or sa natin subscribe, sa natin fan, no guys? So, natuwa siya sa ginagawa natin. So, bigyan niya tayo ng table saw, which is really cool, no guys? So, kasi dati kung naalala nyo, way back, no? So, nagsimula pa 11.9 Workshop, yung table saw natin dito is yung Ryobi na, luma na. So, pinalitan na siya nitong Lotus na table saw. And, for what it's worth, no? Wala naman akong ganong complaints dito sa Lotus table. So, it's really good, no? So, okay na okay itong Lotus table so na to for me. For the things that I do sa 11 Workshop, it's more than sufficient na, no? Okay na siya, guys. Kung napapansin nyo ng mga nakarang araw, madalas tayong gumagawa ng mga table saw jigs, no? So, tingnan yung mga vlogs ko, yung mga latest vlogs ko. Ang ginagawa ko, mga box joint jig, yung mga yung jig na, yung multi-purpose na fence jig, no? So, yun ang mga ginagawa natin kasi kailangan ko na i-maximize na yung table saw na ito. Kasi, to tell you the truth, hindi ko siya naman maximize. I'm always using my miter saw. So, medyo nababaliwala ako ng konti, no? So, hindi ko siya ganong nagagamit, no, guys? Pero, one of the reasons kaya hindi ko to ganong nagagamit is dahil dun sa kanyang blade, no? So, kasi, nung binigay sa akin to, nung yung may-ari kasi nito dati, ginamit niya yung blade nito for like for a while, no? Tapos pinalitan niya ng I think Freud, yung pinalitan niyang blade, which is a good quality blade of Freud.
Kaso nung binigay nila sa akin, syempre, kinuha niya yung Freud kasi lalagay niya sa bago niyang table. So, no guys, so binalik niya yung lumang stock blade ng Lotus blade. And that Lotus stock blade is good enough, but it's not that good. Okay, so, yeah, it's good enough sa mga nagsisimula or sa projects na ganyan, no guys. Pero yeah, dumating din yung time na talagang pumurol na siya. So, if you're watching my vlogs, like kung kinireklamo na, pasensya na kayo guys, medyo mapurol yung blade ko, no guys. So, I think it's time to change na. It's not worth it na hasain pa yan. Kasi, actually, nahasa naman yung mga tables of blades. Merong mga naghahasa niyan sa mga, I think, naghahasa ng mga circular saw blades, mga yung mga tawag doon, nakalimutan ko yung tawag, pero yung mga naghahasa ng mga good thing, pwede rin sila maghasa ng circular saw blade, no guys? Basta meron kang, actually, kahit ikaw, pwede, kahit ako, pwede. Basta meron kang diamond disc sa grinder, at jig, no? Maybe in the future, gawa tayo ng jig para may turo ko sa iyo paano maghasa ng circular saw blade. Pero ito, since sa stock blade lang siya, it's not worth na ipahasa pa, no guys? So, yeah, of course, kailangan na siya palitan. So, papalitan ko na lang siya. Mas madaling palitan to kaysa magpahasa ka pa, no guys? Now, syempre, given na kapag ang brand mo ng table saw is more likely ang bibili mo is same brand, di ba? So, halimbawa, ito, Lotus na table saw, given na bibilin ko dapat or ang ilalagay ko sa kanya replacement is a Lotus table saw blade, no? So, given na yun, guys. However, I found na yung Lotus table saw blades are a bit pricey pa rin, no? So, especially mga high-end nila na type yung mga yellow, yung kulay dilaw na Lotus table saw blades. Those are very, very good blades talaga, guys. So, sabi ng mga friends ko na gumamit na, talagang magandang klase yun. However, it's a bit expensive, no? So, hindi ko medyo afford. For that price, bili ka na lang ng Freud. So, not saying that Lotus is below Freud, pero mas trusted or mas magandang brand talaga yung Freud or Jablo, di ba? So, if you're going to invest that kind of money, doon ka na sa medyo may sinasabing pangalan. That would be Freud and that would be Jablo, no guys? Pero, may yun namang Lotus na ganito lang yung mga normal na blade slides. Affordable naman, guys, pero nagkataon naman kasi na nag-sale, no? Nag-sale ang Buildmate this 11/11 sale. And naghanap ako doon and I got one. So, bumili ako ng table saw blade and eto, sabi ko sa inyo, baka magkana-conflict dito kasi ang nilalagay ko ngayon na bagong blade dito sa aking Lotus table saw ay Powerhouse. Okay, so it's Powerhouse na Raptor circular saw blade or table saw blade. This is the 10-inch 250 mm na circular saw blade or table saw blade ng Powerhouse. So it's model number PHCS Wood-10. So it's a 40 teeth, no? So 40 teeth na table saw blade or circular saw blade. And ito kasi guys, itong sa Lotus na to, this is only 24 teeth, no? So mas konti yung ngipin ng stock blade natin. And yung stock blade yan, it's good for ripping, no? Pero pag cross-cut ka na, medyo nagkakaproblema ka sa sa blade na konti lang yung ngipin. Mas maganda yung pag mas maraming ngipin, mas maganda sa cross-cut or across the grain. Pero pag sa ripping or yung with the grain, mas maganda yung mas konti ang ngipin, no guys? Pero meron din naman tayo na combination blade na pwede for both, no guys? And yeah, mayroong combination blade ang I think meron din yung Lotus pero yun nga, medyo pricey ng konti. This one is very inexpensive, no guys? So mas mura siya kasi ito, ang regular price niya is around 560 pesos, no? Pero dahil 11/11 sale, bumaba siya lang, I think, around 476 pesos na lang. So, 100 pesos yung savings, no, guys? Tapos, kung bibili ka naman ng ibang brand nito, like Nicholson or yung Bosun, mas mahal, nasa mga 800, ganyan. So, yeah, it's no-brainer, di ba? So, kahit Lotus yung table saw ko, kung mas affordable naman yung blade ng Powerhouse, I'd go with the Powerhouse. Ilalagay ko yung Powerhouse dito. So what? So who cares, no? So pwede naman yun no one is stopping you for putting other brands on other brand blades on your machines, di ba, no, guys? So unless na sponsored mo sila, pero hindi ko sponsored ang Lotus, no? Disclaimer, sponsored ko ang Powerhouse pero hindi ito sponsored, guys. I bought this with my own money, binili ko to. So
Ano natin, bakit itong pinili ko? So, it's 40 teeth, no? So, 40 teeth, medyo mas marami yung ngipin niya dito. This is not a combination blade, pero I found na pwede itong I found na yung 40 teeth na circular saw blade is good enough for ripping, no? Pwede rin sa ripping at pwede rin sa crosscut. So, it's good enough. Okay na sa akin yon, no, guys? Hindi ako katulad ng iba na mahilig magpalit ng table saw blade. Hassle yun. For me, hassle yun, guys. So, kasi bakit pa? Meron naman ako miter saw. For most crosscuts, sa miter saw ang gamit ko. So, was okay na sa akin na itong klase ng blade na ito, no, guys. So, ayoko lang talaga yung masyadong konti yung blade, no? Kasi I found na medyo mas mabilis pumurol yun, no, guys. So, ito, mas maraming blade niya. And, kaya ako din siya pinili, guys, kasi yung kanyang arbor o yung gitna niya, yung butas niya, ay kapareho nun sa Lotus. It's 25.4 mm yung kanyang arbor, no, guys. So that's parehas sila ng arbor ng Lotus table. So, meron mga tables of blades na ang arbor is 30 mm or iba, mas maliit pa, no, guys. So, eto, sakto lang, no. So, yeah, okay. So, enough talk. Buksan natin to at palitan natin yung ating blade and set up natin. Tingnan natin kung maganda tong ano na to, tong circular saw blade na to from Powerhouse. Okay, so let's go. Alright guys, so buksan natin to, unpack natin, and it comes with this plastic na, I don't know kung tawag na dito, blister pack ba to, whatever. So, it's quite tough na buksan yung mga ganitong klaseng packaging. In fact, I hate this kind of packaging. No? So, pero ganyan talaga yung mga, yan. Well, that's easy. Okay na, so nagulat ako, mas easy siyang buksan kaysa sa ibang mga packaging, no? So, yeah, this is it's 10-inch, guys, 250 mm, so 40 teeth. And, Raptor, so Powerhouse Raptor blade. And meron siyang yung ring, no? So converter ring. So kung mas maliit yung arbor mo, but I think sakto yung arbor nito. So let's take our caliper ito. So check natin kung kumusta yung kanyang arbor. So 0-0 muna natin yung ating caliper. And then tingnan natin kung 24.5. Oops. Okay. So alright, so 25.38. 25.38. So that, yeah, okay na yun. So 25.4 na yun halos, no, guys. Tingnan natin yung curve niya. Compare natin dito sa ating lumang blade. Pero bago natin lapitan to, tanggalin ko muna yung plug. Yan. So, para sure, no, guys. So, tingnan natin yung curve or yung kapal nitong luma nating blade dito. So, sukatin natin yung sa kanyang carbide na tip, no? Yung carbide niya. So, that is 2.82 millimeters yung kanyang curve. This one, itong bago ng Powerhouse ay 2.68. 2.72. So, almost the same yung kanyang kapal pala. So, yeah, almost the same yung kanyang curve. So, ngayon, let's remove this blade, no? So, paano ba kalasin ang table saw blade? No? So, first of all, alisin nyo muna itong insert. And ang insert ng Lotus table saw, kailangan mo ng screwdriver para i-unlock siya. Ayun. Okay, so, again guys, remember to unplug your machines before doing any kind of maintenance tulad ng pagkapalit ng blade, no, guys? So, that's for your own safety. So, itaas ko muna siya ng todong taas. In fact, pinakamataas. Ayan. And let's lock the tires, the wheels muna pa. Dito magalaw. And kunin ko yung wrench natin dito. So, usually, yung mga table saw ay may mga kasamang wrenches, no? So, dalawang klase ng wrench ang kasama sa mga table saw. Yung kanyang main na wrench na pangtanggal ng kanyang nut, and then may kasama rin siya yung pang-kontra, no, para maikot mo yung iyong nut, no. So ito yung kanyang pang-kontra. So ito yung sa loob, ayan. Para kontrahin niya yung pag-spin ng iyong nut, and then ito yung mismo pantanggal ng iyong nut. And of course, it's just very simple. It's lefty-loosey, righty-tighty. So left, papunta sa left ang pagpapaluwag nito. So let's open it up. Yun. So, okay. So, yun. So, that's it. Yan nakadali. And then, you can remove the nut with your hand na.
So, hanggang sa matanggal siya, tanggalin mo na yung, ito yung nut niya, and then ito yung washer. And then you can remove the blade itself. Ayan. So, like I said, guys, this is only 24 teeth, no? So, mas maraming ngipin yung ipapalit natin sa kanya. Pero bago natin to palitan, check muna natin yung loob kung may mga, ayun, may mga ano nga. So, tanggalin muna natin yung mga kalat-kalat sa loob na yan para manaka-ipit na mga kahoy-kahoy dito. Yeah. Okay, kasi naman pala yung kamay ko sa loob. So, yun. Ayun, may mga kahoy-kahoy sa loob. Oh. So, yeah, tas may mga dumi na. And yeah, I think it's a good time para linisin din yung loob niya yung table saw. But, of course, yung, syempre, pakita ko sa inyo paano pinapalitan, no? So, of course, you grab your replacement blade, our powerhouse na Raptor blade, and you just put it here, no, guys? O, tandaan nyo, guys, ang table saw, ang ikot niya is papunta sa'yo. Okay? So, kailangan ito, yung kain niya na yan, pag ganyan, no? So, tingnan nyo yung label, no? So, kung ano yung label niya sa labas. Pero, daw, kasi ibang blade ay yung label naman nasa loob. Yung Bosun na blade na name is ganun yung ano. Kaya yung minsan nagkakalituan sila, baliktad yung kabit nila kasi sinunod nila pa ganito, pero yung label nasa loob. Kind of weird, pero ibang blade talaga nun, no? So, lagay natin ito dito. So, yeah, that is exact. Okay, so eksakto naman. Sumakto naman siya. And then, balik natin yung nut. Ito yung parang ano yung flange pala, sorry. Ito yung tatag na flange, no? So, ito yung flange niya, ayan. And make sure na lapat siya. And then, balik natin yung kanyang nut. So again, guys, right, lefty loosey, righty tighty. So this one papunta naman sa right para higpitan siya. So ilagay nyo ulit yung pang-kontra niya. And then this one. And then i-capture nyo dun sa nut. Ayan. So higpitan nyo na lang. And it has to be very tight, no? Kailangan maigpit to para for your safety kasi kung maluwag yan, baka tumilapon yung blade na yan and that's not good. Okay, so hindi good yun. So that's bad. So I think that's okay pero i-double check lang natin. Double check. Yeah, that's okay na. Alright, so ngayon ibalik natin yung kanyang insert. This time, I'm gonna use this one, yung ating zero clearance na insert. This is custom made, no? So, huwag nyo tanong sa akin kung saan ko nabili to. Ginawa lang yan, okay? Tapos, ilak lang natin, no? So, yun na ba? Tapos na ba? Hindi pa. So, kailangan, i-ano muna natin to. I-check muna natin na diretso yung kanyang blade, no? So, paano natin i-check yung blade? First of all, i-check natin na pantay siya dito sa ating miter slot. So, wala tayo ng squala, no? Or calipers, no? Pwede yan. And then, tingnan nyo lang yung pinakadulo ng carbide dito. Pinakadulo ng ano. Tapos, kailangan pantay siya dito. At kailangan tumatama siya na pero konting-konti lang, gabuhok lang, no? Ay. Sakto-sakto lang. Tapos, yan mo rito, ilak mo rito. So, ganyan, guys. So, ito nasa dulo ng miter, slot, tapos yan, Okay. So, tingnan mo sa likod naman kung tama rin yan. Kung sakto rin yan, kailangan pareho yan, guys. Kailangan pare-pareho. So, dapat barely touching lang. Okay. That's good enough. So, okay na yun. Now, kailangan nating malaman or matiyak na straight tong 90 degrees. And, para malaman yon, kailangan na, pwede kang gumamit nito. Simple na square para malaman, pero pwede ka rin gumamit ng isa pang way.
Okay, para makuha natin yan, gamitin natin yung ating digital na angle gauge, no? So, yon lang natin to. And then, ilagay natin sa dito at kailangan maging 0 siya. I-0 natin. And then, let's put, yan. Tapos, pindot natin yung 0 para mag-0 siya. Okay, so then, dikit natin dito sa blade. Okay, yan. As you can see guys, 90 degrees na siya. So, yeah. So, that is good enough. So, ilock na natin to. Para hindi na siya gumalaw na 90 degrees, no? So, yeah. Okay. So, ngayon, mag-test cut tayo. Tingnan natin kung maganda yung cut ng kanyang blade. So, try natin guys. Ito, meron ako dito na, mahogany. Mag-rip cut muna tayo guys. So, it's with the grain, no? So, testingin natin kung matalas siya and kung accurate yung kanyang cut. So, let's start with this one. Yeah. Cuts like butter, no? So, yeah, razor sharp pa siya. Sobrang talas niya pa. And yeah, tingnan nyo, very smooth yung cut. So, walang himulmol kasi nga bago pa siya. And matalas na matalas pa siya. So, testing natin kung tama siya, no? It's 4.80 sa taas and sa baba is, yes, almost the same. So, very accurate yung kanyang cut. Which is really nice, no? Ayos na ayos yan. So, ngayon naman, since mas maganda nga ang mas maraming ngipin sa mga crosscuts, no? I-try naman natin na yung crosscut niya. So, we're gonna use itong miter gauge ko dito. So, yeah, again, it cuts like butter, no? So, yeah. That's really nice. Ayun guys, so for affordable blade, no guys, so yung Powerhouse Raptor na natin is very good, no. So ang ganda ng kanyang cut, very smooth, no. Matalas na matalas siya since bago-bago pa, no guys. And I hopefully mas tumagal yung kanyang sharpness, no guys. Kasi well, okay naman kasi yung aking miter saw na Powerhouse na Raptor din yung blade nun guys, yung stock blade niya is Powerhouse Raptor blade. And I've been using it so much na tagal ko nang ginagamit yan, almost more than a year na. And yan lagi kong ginagamit na tool. Pero hanggang ngayon, matalas pa rin naman siya, no guys. Pero may konting himulmula, konti lang. Pero mas matalas pa siya kaysa doon sa aking table saw blade dati, no guys. Which is really good. Okay na okay itong addition sa akin na table saw. And I think in the coming months siguro, yeah, mag-invest pa rin ako sa Freud, no, na blade para lang sa table saw ko, guys. Pero kung wala pa kayong pera para doon, no, kung hindi nyo pa afford yung mga high-end na blades like Freud, Bosch, o yung mga Lotus na high-end na yellow type blades, this is a good choice, no, yung Powerhouse na ating blade. So again, this is not sponsored by Powerhouse, no. So pero I really enjoyed or I really like their product na to, guys. So it's a consumable product. So ito yung talagang binibili ko, no. So ito yung madalas kong mga bilid na bagay, hindi yung mga tools, no guys. So yeah. So ito, itong lumang Lotus na table saw blade na to, this is still useful, guys. Pwede ko pa rin ito pahasa if I want. Or yung sabi ko nga sa inyo, maybe in the future, gawa tayo ng sharpening jig, no. So abangan nyo yan, guys. So gagawa tayo ng panghasa ng table saw blade, no. So para makita nyo kung, para may turo ko rin sa inyo kung paano maghasa ng mga lumang table saw blade like this one. Okay? So yun lang, guys. I'll be seeing you again next time. The Eugene from 11-9 Workshop. Adios.